Ano nga ba ang purpose ng BIF at paano nga ba ito gamitin? Para sa mga new customer, kailangan natin sila gawa ng branch customer. Dapat alam natin yung kanilang email address, contact number, name, and yung kanilang address. After ma-finalize ang branch customer, punta naman tayo sa transaction. Hanapin ang bulk inquiry form or BIF. Kung makikita nyo, meron ditong dalawang klase, prospect and customer. Click lang natin yung customer and select branch customer. Fill out lang natin lahat ng kailangan. Fulfillment, delivery, payment. After ay punta naman tayo sa pangalawang column, selections. Next dito naman sa third column, fill out lang din natin lahat. Dito naman sa babang part is yung item or yung service na ipapagawa ng customer. Kung ilan yung quantity, magkano ang regular price, and then yung ibibigay natin na discounted price or yung final price. And then budget. And then upload photo or yung mock-up ni customer. Ito naman yung example kapag halimbawang ibibigay natin sa customer yung BIF na ginawa natin. After ma-finalize ang BIF, pindutin lang natin yung unofficial code. Dito, malinaw na makikita ni customer kung magkano ba yung diniscount niya. Via BIF, mababalikan natin yung mga for follow-ups. Since hindi nga siya official code, mas mabilis natin mabibigyan ng presyo yung customer. Pwede rin tayong mag-add or mag-suggest ng similar product sa kanila.